natin, si Sister Beverly. Bagamat hindi po natin na naka-on siya at nawa napapakinggan niya yung ating mga fellowship na ito. Ano po, so tayo po ay patuloy na lumuhog, lumapit sa ating Panginoon. Tayo po muna manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, minsan pa ang papurit po sa salamat sa kung paano ang buhay namin ay patuloy hinahawakan, pinagpapala, iniingatan, O Diyos. Salamat, Ama, na kung saan, O Diyos, oras na ito, muli kami ay sasamba, magninilay, pupurihin ka, pamagitan ng mga awit nga po na inihandog sa iyo, na aking kapatid na kung sa ito po buong puso namin alay sa iyo, God. Hayaan mo nga po, O Diyos, sa sandaling ito, sa katahimikan at kapayapaan ng umaga, Panginoon, ikaw po ay makatagpo namin muli sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat sa kapatawaran, paglilinis ng aming mga puso't isipan, ng aming mga pagkukulang na ikaw po ang nagpupuno ng aming mga pakasalan na ikaw ang Diyos na nagpapuhugas, Panginoon. Salamat, Ama, Holy Spirit, ako saan ikaw nga po ang aming gabay patnubay sa bawat sandali ng aming buhay, O God. Kaya po sa oras sandali po ito, hayaan mo nga po na lukuban kami, samahan mo kami, Holy Spirit, sa lahat ng lugar na naroon kami. Sa buhay ni si Ma'am Andrea sa kanilang tahanan, Ma'am Annalyn sa kanyang kinalalayan, kay Sis Billie Jane na kasama po namin ngayon, O Diyos. Patuloy na maghari ka at sa buhay po ni Sis Beverly sa kanilang paglalakbay. Alam po namin na ando na kasama ka po nila, ando ng iyong pag-iingat, ando na iyong protection, saan man po sila mapunta, ano man balakad nila, ikaw po ang Diyos na patuloy na mag-iingat mula po sa kapaglisan ng tahanan niya hanggang sa kanilang naparoroonan, ay hindi mo sila iiwan at patuloy na malabay mong pakpak ang patuloy na kukup sa bawat isa sa amin. Holy Spirit, thank you for being with us, being our guide, being our teachers. Lord, salamat po sa aming pagninilay na ito. Ikaw po ang maluwalhati at madakila. In Jesus' name, amen and amen. Ayan, basahin po muna natin. Tayo po muli ay nasa aklat ng mga ngaral. Nasa kabanata 8 na po tayo at ito po ay merong 17 na verses. Ano po? Sabi nga po dito, sino ang ipapantay sa taong matalino na nakakasaliksik sa lahat ng bagay? Ang kaalaman ay nagpapasya sa mukha ng tao, pati ang matigas na anyo ng mukha ay nawawala. Sundin ang hari. Verse 2, sundin mo ang utos ng hari, huwag kang padalos-dalos sa pagbibitiw ng pangako sa Diyos. Lumayo ka sa harap ng hari at huwag mo ipagpailitan ang anumang labag sa kalooban niya pagkat maaari niyang gawin ang magustuhan niya. Ang utos ng hari ay di mababali at walang makakatutol anuman ang gawin niya. Ang masunurin ay di mapapahamak at alam ng matalino kung ano ang dapat gawin, kung kailan at paano dapat isagawa. May kanya-kanyang panahon at paraan para sa lahat ng bagay, ngunit din natin ito ganap na nalalaman. Walang makakapagsabi kung ito maaaring mangyari at paano ba ito magaganap. Verse 8, kung paano di mapipigil ng tao ang hangin, ngayon din niya di mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Ang panahon ng tigmaan, walang mapagtataguan, hindi tayo makatakas. Lahat ng ito'y nakito habang pinagmamasdan ang mga pangyayari sa daigdig. Sa daigdig na ito ay may kapangyarihang malulupit at maliliit ay api-apihan. May nakita akong masamang taong inilibing, ngunit pag-uwi namang nakipaglibing, ang masamang yaon ay pinupuri sa lugar na ginawa niya ng kasamaan. Ito may walang kabuluhan. Verse 11, ang hatol sa kamasamaan ay di agad inagawad. Kaya naman ang tao ay nawiwili sa paggawa ng masama. Verse 12, kung sa bagay daan-daan man ang kasamang gawin ng masama ay wala ring mawawala sa taong nabubuhay ng matuwid pagkat siya ay may takot sa Diyos. Ngunit ang kasamaan ng masama ay di makakabuti sa kanya. Maaga silang mamamatay pagkat hindi sila natatakot sa Diyos. Narito pa ang isang bagay na mahirap unawain sa ibabaw ng lupa. Ang dapat mangyari sa masama ay sa mabuti nangyayari, at yung dapat mangyari sa mabuti ay sa masama nangyayari. Ito man ay walang kabuluhan. Kaya para sa akin, ang tao ay dapat magpasasa sa buhay. Walang pinakamamabuti kundi kumain, uminom, magsaya. Ito'y magagawa niya habang siya ay bubuhay at gumagawa sa ibabaw ng lupa.
Verse 16, habang iniisip ko ang mga pangyayari sa daigdig, lalo akong naniniwalang kahit mag-isip ng tao araw-gabi, hindi niya maunawaan ang gawa ng Diyos kung paano ang gawin niya pag-iisip, kung paano ang gawin niyang pag-iisip hindi niya maunawaan, maaaring ipalagay ng matalino at naalam niya ang bagay na ito, ngunit ang totoo wala siyang nalalaman. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Muli po ang papuri o Diyos ay sumaiyo, Panginoon, at sa Holy Spirit sa pagsama mo. Ayan po mga kapatid, dito po minsan pa sabi nga po ay sa panahong ito na kung sa isa ka sinulat ni Haring Solomon ang aklat ng mga ngaral, sa panahon na kung sa siya po ay medyo umiidad na. Kasi nga po ay marami na siyang karanasan na kung sa'y nababanggit at yan maladalas niya sinasabi na walang walang halaga, mga po, ang buhay ng tao ay walang halaga. Kaya kung sa kanyang pagkakaranasan ay marami na siyang bagay na nasaksihan, naranasan, at maraming bagay na kung saan ay patuloy na sa kanya. Parang ang pinaka-bottom line sa kanyang buhay ay yung walang halagaan lahat ng bagay. Pero dito po makikita po natin na kung saan ay sa atin po naman sa henerasyon, sa atin yung na-appreciate naman natin na kung sa mga bagay-bagay na nagaganap, marami tayong na-appreciate na ipagpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya po, minsan nakikita natin na we are blessed sa mga pagkakataong ganito na sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon ay marami siyang itinuturo na kung saan ay karunungan na nagmumula sa pilit sa ating Panginoon. Kaya nga sabi nga po dito ay yung sino ay papantay sa taong matalino na makakasaliksik sa lahat ng bagay. Ang kaalaman ay nagpapasya sa mukha ng tao, pati ang matigas na anyong mukha ay nawawala. Sabi nga po dito yung karunungan yun, isang abilidad na nakita sa tao, sa buhay ng bawat isa na kung saan nagmula mula sa ating Panginoon at andun nga po na kung saan ay alam natin na kung saan yung ating mga ginagawa ay ating pong inia-apply na po natin sa kapanahonan yung ating mga nauunawaan. Ito po nga yung wisdom na kung saan ay nakikita natin na maraming mga tao, lalo na po yung mga Kristiyano, nagsasaliksik ng salita ng Panginoon na itong karunungan ito ay napakahalagang talento, napakahalagang bagay na bigay ng ating Panginoon at paano natin ito magagawa, paano natin maia-apply, paano natin ito patuloy na maia-acquire sa bawat aspeto ng buhay po natin. Kaya nga po, napakahalaga na sabi nga po na yung pagkakilala sa ating Panginoon ay nagtuturo na kung saan paano tayo magkakaroon ng pagtakot sa Kanya. Gaya nga po ng sinabi dun dito po ang ating i-advance sa verse 9 chapter 10 na sinabi dito ni Haring Solomon, ano man ang ginagawa mo, pagbuhusan mo na iyong makakaya pagkat sa siyol, nakasasadlakan mo wala kang gagawin, ni pag-isipan, ni pagbuhusan ng kaalaman o karunungan. Kaya nga po ito, tayong ginagawa natin ito na pagninilay ng salita ng ating Panginoon na sabi nga po ay pagbuhusan mo ng lahat yung to the fullest nating magawa ang mga bagay na kung saan kaya na dapat nating gawin, iniaata sa atin. Kung gawin natin ng buong puso, huwag po natin gawin na kung saan ito lang naman to, ganito lang yun. Pero hindi dapat ganun. Dahil tayo nga po ay merong espiritu na sumasama sa atin, kaya gawin na po natin yung the best. Dahil ito nga po yung isa sa pagpapakita na kung meron tayong respeto at ino-honor natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng karunungan ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po, wisdom comes from knowing and trusting God. Kaya nga po yung sinabi nga po at yung ating kaalamang ito ay naunawaan natin kung paano natin igagalang, i-honor ang lumikha sa atin. It's not merely the way to find God, hindi lamang ito pamaraan na makita natin ang Panginoon, kundi yung maunawaan natin, knowing God will lead to understanding and then sharing this knowledge with others.
Kaya nga po yung pangunawa, yung karunungan, kaalaman, gaya ng ating pagninilay sa ganitong pagkakataon, ay ito yung paunawa natin na kasi nakikilala natin ang Diyos na lumikha sa atin kung sino siya. Bagamat meron tayong limitasyon, dahil sabi nga po, hindi sa lahat ng aspeto ay sa ginagawa ng Diyos ay meron pa rin tayo na kung saan ay maaaring katanungan, pero dahil tayo kumikilala sa Kanya, ang atin na ano na lang ay tayong i-appreciate, i-acknowledge, purihin ang Panginoon na minsan ikahanga-hanga at minsan hindi natin makomprehend ang mga bagay-bagay na kung paano ang Diyos ay Diyos. Ano po? Kaya nga sabi ni po dito, sundin mo ang utos ng hari at pagpadalos-dalos ang pagbibigay ng pangako sa Diyos. Ano? Yung napakahalaga nga po sa ating Panginoon na yung obedient, pagsunod. Kaya nga sabi nga po, ano, na kung saan kay Haring David namin ng ating Panginoon binanggit sa harap ng mga hari, obedient is better than sacrifices. Ano? Yung pagsunod ay napakahalaga kaysa tayo ay magsakripisyo ang mga bagay na gawin natin, ay mahalaga na kung saan na yung ating pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Maalala po natin, si Haring Saul ay kumbaga sa kanya patapos na pakikipagdigma noong panakapanahonan niya, ngunit tinagubilin nga po siya beforehand na kung sa pinaalalahanan na kung saan ang isang propeta na sinabi ay ikukubin ninyo ang lahat ng bagay, patayin ang lahat ng bagay sa inyong sa pagkipaglima, wala kayong wala kayong kukunin ni anuman. Pero ang ginawa ni Haring Solomon, ni Haring ano ba yun, ni Haring Saul ay kinuha niya yung matatabang baka, magandang bagay, at inaghain siya na yun ang kinamuhian na umpisa na nawala sa kanya ang galaw ng espiritu. Ano po? Yung si Saul na pinangunahan ating Panginoon na kung saan ay nagsunog sa ayon sa Panginoon, kinuha ibang malalaking bagay na yun na itinagubilin, katagubilin na huwag kukunin anumang bagay sa kanilang pagkipaglima. Kaya po, pinakikita nga po din to, sundin ang utos ng hari, huwag padalos-dalos ang pamibigay ng pangako sa Diyos. Sayang, yun nga po mga dati, mga minsan nagpe-pledge tayo, ay yan na aking gagawin, ay ito ang aking, pero at the end, hindi mo naman tutuparin. Kaya nga po nung ating nakita natin sa aklat ng mga gawa, mag-asawa ni Ananias ni Sapphira, na kung sa iyo nga kanila yung gamit, pero nagbitiw sila ng salita na nag-pledge sila na ibibigay nilang lahat. Nakita po natin, Holy Spirit na ang talagang kinasihan si Pedro sa kanilang hindi pagtugon. Ano po kaya nga mo? Sabi nga po, sundin ng utos ng hari o padalos-dalos sa pagbibigay ng pangako. Kaya nga po pag tayo nagpe-pledge, gawin na po natin. Lumayo ka sa harap ng hari at huwag mo ipagpapalitan. Pipilitan ng anong lamag sa kalooban niya pagkat maaari niya gawin ang magustuhan niya. Kaya nga po sabi nga po, it is better to honor God always. Ano? Lagi natin sa alang-alang ang mga utos ng ating Panginoon na kung sa ito'y nagbibigay sa anin ng tunay na karunungan at kaalaman. Pagsunod ay mahalagaan po. Kaya po ito din, isang bagay na patuloy na sa ating pagninila ay pagpapaalala sa atin. Kaya lagi itong ating mahalaga na tayo nag-meditate. Ano? Yung pagpapaalala laging pagpapaalala na sa araw-araw, ito yung naguhubog sa atin, ano, para po tayo magkaroon ng tunay na kaamdaman mula sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi nga po, ayan, binanggit na naman dito ni Haring Solomon, binanggit sa number 3 at chapter 3 na may kanya-kanyang panahon at paraan para sa lahat ng bagay. Ngunit day natin ito ganap na nalalaman. Kaya nga po, yung isang bagay na kung saan ay makita natin. May mga pagkakataon nga po na may mga nagaganap na kung saan ay may sa kanyang kapanahonan. Ano po, sabi nga po ni Haring Solomon sa kanyang mga sulat, mayroon na nangyari noon na nagaganap uli ngayon. Kaya po yun isang bagay na nakita po natin. Totoo po yun. Minsan sabi natin sa ating sarili, parang nakita ko na ito. Parang naganap na ito. Ano po? Na kung saan ay isang bagay na kung saan ay may nagaganap nga po na parang nauulit lang. Kaya nga sabi nga po, pag tayo matutunan na po natin yung mga bagay na gaganap na kung saan sinasabi nga po na may mga quotation na history repeated itself. Kaya pag nagaganap po yun, kailangan may talino na tayo kung paano ang gagawin sa isang sitwasyon na parang nakita na natin. Ano po? Kaya po napakabuti na tayo nga po naglinilay ng salita ng ating Panginoon. Ano? Yan, walang makapagsasabi kung ano mangyayari, maaaring mangyari at kung paano ito magaganap. Totoo po ito. Kaya nga po tayo, yung mga untoward incidents na nagaganap, kaya andito tayo kasama ng ating pagninilay
ay ang pananalangin na kung saan sa mga untoward incidents na hindi natin inaasahan. Kaya pinangungunahan na natin. Ako personally, lagi kong sinasabi sa ating Panginoon, Lord, yung mga untoward incidents, take control. Dahil sa ang Diyos natin, ay may tiyang na siya nagkocontrol. Ano po? Kaya nga po, halimbawa po, naipanalangin natin yung bagay na yun, ang isang bagay, pinagkatiwala sa Kanya, at ano man ang maganap, at ito man po ay hindi natin inaasahan, pero napangunahan na natin na ipanalangin sa ating Panginoon, tagal na pa, alam na natin na ang Diyos yun ang kalooban ng ating Panginoon, na hindi na po natin dapat matabihan. At andun nga po na yun yung isa sa mga hiwaga ng ating Panginoon dahil sabi nga po, tinuruan tayo ng ating Panginoon na manalangin, lumapit. Sabi nga po, ang ating Panginoon Jesus sa kanyang mga pagtuturo sa mga ebanghelyo niya. Pero andun nga po na pag at the end at na kung saan na ipananalangin mo na pero naganap pa rin yung dapat maganap. Pero yun po ay pagkatiwala. Sabi nga po, Lord, iyon ang iyong kalooban na kung saan maging handa lang po lagi tayo. Ano po? Kaya nga sabi nga po dito, lahat ng ito yung nakita ko habang pinagmamasdan ng pangyayari sa daigdig. Ito, ang iba ay may kapangyarihan, malulupit at ang maliliit ay api-apihan. Pero alam natin na sinabi nga po natin, physically, meron nga po na kung saan ay sa kawalan ng tao, kahirapan, andun nga po na kung saan ay sila yung kung saan ay nare-regret, pero alam po natin na ang Panginoon ang siyang nakakaalam ng lahat ng bagay at ang Diyos ang nagiging tagapagtanggol ng mga taong naaapi. Kaya nga po lalo na sabi, ayon matutunghayan natin na huwag tayong mang-aapi ng ating kapwa. Ano? Dahil sabi nga ng ating Panginoon, parang siya yun na kung saan ay pang-aapi natin. Kaya dapat hindi po sa puso't isipan natin. Hindi natin ginagawa yung pang-aapi sa mga apa, sa mga mahihirap, sa mga balo, sa mga babae, sa kapwa natin. Kundi andun nga po ang dapat alam naman natin na mahalin natin sila na kung sino yung atas at utos ng ating Panginoon. Dito sa verse 10, may nakita akong masamang taong inilibing, ngunit pag-uwi ng mga nakipaglibing ay ang masamang yaon ay pinupuri sa lugar na ginawa niya ng kasamaan. Ito man ay walang kabuluhan. Pag ang isang tao na kung saan ay alam natin na isa hindi naging mabuti, naging masama siya. Pero sa atin, pag siya pumanaw, hindi natin sinasabi dapat na ang mabuti nga sa'yo. Kundi ang ating mahabag na lang tayo sa kanya. Wala na tayong sasabihin. Dahil bakit? Meron na tayong pangunawa sa puso natin. Kaya sabi nga po, at yung mga taong yun, at sa lahat ng mga taong pumapanaw, nakita po natin, sa umpisa lang, nag-grib, talaga nalulungkot, kumbaga, mga 2 months, 3 months, okay, let's say na 1 year na gano'n. Pero at the malilimutan lang din natin. Nakakalimutan na din natin. Lalo't higit kung ano pa, mayroon na tayong Panginoon sa puso. Ano po? Kaya nga po pag ano mo pumapanaw, mapasama't mabuti, ay andun nga po na nakakalimutan din naman. Dahil sa paglipas ng panahon, andun nga po, kasi sa karanasan ko, sa umpisa, nung, yun ang pinakang ano ko sa akin, na aking karanasan, nung mamatay yung nanay ko, sa aking pag-aalaga sa kanya, talaga ang sama ng loob ko, na kung saan ay isang napakahirap dalhin, matagal kong dinala, na kung saan yung kumbagay, yung sa pag-aalaga pa lamang kasi sabi nga ng doktor ay yung sa 2 to 6 months na lang siya kasi na-detect na po sa kanya na meron siyang tumor sa pancreas at ayun na ang sabi ng doktor na kung saan ay ganun ang mangyayari. Pero dahil nung panahon wala pa akong relasyon sa ating Panginoon, bata pa ako, wala pa, kilala ang Diyos, pero walang palalim na relasyon. Kaya yun habang inaalagaan ko siya ay andun na patuloy kong ang panghihina, yung lagi kang umiiyak, andun lagi na kung sa pag-aalaga mo ipinadadamang mahal na mahal mo siya. At andun nga po, pero pag ikay nagsosolo na, yung pag-iyak mo, na hindi mo talaga mapigil. Dahil andun nga po na yun, nung inaalagaan namin ang nanay namin gano'n, yung ate ko ay nasa Maynila, dito ko inaalagaan sa amin sa bahay namin sa Laguna. Andun nga po na isang araw ang ate ko ay nasa Maynila, weekly umuuwi siya. May mga minsan kung ano nang dala niya, minsan hindi ko napansin na may dala pala siya. Sabi ko, "Ano ba itong dalang ito ni ate?" Makita ko yung damit na isusuot, naka-ready na siya. Doon ko nakita na kung nakahanda na yung isusuot niya pag siya'y pumanaw. Doon ako hiyak na iyak. Sabi ko, talagang
para bang hindi mo puwede na talagang pinaghahandaan na ang ate ko kasi maano yun, matapang yun. Kaya sa mga bagay na ang yung talento niya, kumbaga, advance lagi, yung mga masinop siya gano'n. Kaya nung makita ko na kung saan, damit na puti, ay ako diya'y hagulhol nagsusulo sa kwarto na para bang lumong-lumo ako na talagang sabi ko, talaga si ate, ready na sa gano'ng pagkakataon, ako hindi ready sa mga gano'ng pagkakataon. Bata pa ako, wala relasyon sa Panginoon. Na yung abot ng kaalaman ng ate ko ay hindi abot ng aking kamalayan. Kaya ayun po, na kung saan ito pa nga po, pero kung saan ay naunawaan ko, marami akong naunawaang na lesson ano po, noong panahon na ako unang pag-a-abroad ko, na talagang sa OMA noon, 1980s ano po, mga 85, 84, 83, na kung sa una kong pag-a-abroad, talagang naranasan ko yung homesick. Talagang ang tagal ko na kung saan ay homesickness ko na kung saan ay minsan, dahil wala kang kamalayan, unang first time bata ka pa, na kung saan ay talagang dumadating yung gabi na ika'y mamahinga na, ay ikaw ay dudungog sa bintana, ang liwanag lang ng ilaw, sa Oman po ako noon, liwanag lang ng buwan nakikita mo, na sasabihin mo, "Buwan, sabihin mo," ang naalala ko lang pala noon ay nanay ko talaga. Yung emptiness mo, yung paalala lagi ng nanay mo, yung lagi yung mga gano'n ano. At tapos nga, ultimong buwan ay "Buwan, sabihin mo nga sa nanay ko na kung siya'y mahal na mahal ko, sabihin mo inaalala ko siya." Ano, yun po yung nasa isip natin. Pero noong, panahon na yun na kung saan ay sa unang abroad ko yun, at noon nung mamatay nga yung nanay ko, para bang lahat ng, iyak ay naibuhos ko na habang inaalagaan. Ay parang nung ako'y magpangalawa ng punta ng abroad after ng ilang years, nagbalik sa Hong Kong, ay noon ko para na-realize wala na akong homesickness na naramdaman sa sa pangalawa kong pag-a-abroad. Wala na kahit katiting, at naisip ko, ay si nanay lang pala yung talagang aking nasa puso ko, na siya lang pala lang talaga yung dala-dala sa puso ko, na siya lang yung naaalala ko. Na yung emptiness na yun, yung homesickness na yun ay siya lang yung nagdala-dala. Sa pangalawang pag-a-abroad ko, parang naging matapang na. Wala na yung homesickness na naalala. Yun nga lang, pagdating na ko sa ibang kaso naman, yung ika'y nasa abroad na ulit, pangalawang abroad, na kung sa nung namang magka-boyfriend naman nung siya naman ang namatay, ay masakit din, matagal din na kung sa'y dinala. Pero nung